Ano ang mga elemento or bahagi ng personal devotion? Number 1, pagbabasa ng Biblia. So, pag handa ka ng humarap sa Diyos, dapat may Bible ka dyan sa tabi mo. 2 Timothy 3:16 to 17. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para matuwid ang pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ang ganda ng 2 Timothy 3:16, 17. If anybody questions the Word of God as the Word of God, ito po ang isaulo nyo at basahin sa kanila. So, kapag ikaw ay nagbasa ng Biblia, tanungin mo sarili mo, ano ang sinabi ng talata? Okay? Ano ang sinabi ng talata sa'yo? Ano yung personal na mensahe sa'yo ng talatang yun? Number 2, ano ang tinuturo nito tungkol sa Diyos? Kapag nag-quiet time ka, meron kang verse na babasahin. So, paano ba malalaman kung ano ba yung verse na babasahin mo ng araw na yun? Yung iba, randomly, nagbubukas lang sila ng Bible. Yung iba, meron silang parang Bible devotion guide. May mga ganong nabibili sa bookstore. Online, meron na rin ganon. Parang 1 year personal devotion for quiet time. Mga ganon. Okay? Kung yun ang leading sa'yo, gawin mo yun. I suggest, magsimula kayo sa Book of John. Okay? Sa Book of John or the Epistles of St. Paul. Yun po yung magsimula kayo doon. You will never go wrong. Ang dami diyang mensahe ng Panginoon, mga practical na mga katuruan ng Panginoon ni Pablo sa atin. Kaya na dapat sundan. Alright? Paano ko ito may isa sa kabuhay? Yun ang pinaka-importante. Paano mo ito i-apply sa buhay mo? Yung revelation ng Lord sa quiet time mo. Kinakailangan wag lang manatili dito yon, kundi makita sa buhay mo. Number 2 element or elemento ng quiet time ay prayer, panalangin. Jeremiah 33 verse 3, makipag-usap sa Diyos tungkol sa pasasalamat, pangangailangan, paghingi ng kapatawaran, at panalangin para sa iba. Yun yung mga elements of prayer. Pagkatapos mong mabasa yung Word of God, may revelation sa iyo ang Lord, magpasalamat ka. And then, ito na yung time na sabihin mo sa Kanya kung ano yung petition mo. Kung ano yung mga prayer request mo. Okay? Prayer request. Tapos, of course, mauna dapat dito yung paghingi ng kapatawaran. Di ba, nag-quiet time ka, may rebuke ang Lord sa'yo doon. Okay? Kapag nag-quiet time ka, nangungusap ang Diyos eh. Kung may rebuke ang Lord sa'yo doon ka agad, mag-humble ka na sa Lord, repent agad. Amen? Kahit na everyday kang mag-repent kasi merong tinuturo at merong nire-rebuke ang Lord sa'yo, mag-repent ka. Amen? Walang mawawala sa iyo nun. Yun ang the best. Kasi every time nakikita mo at nasasalamin mo yung sarili mo at humihingi ka ng tawad. Repentance every day, yun po ang mahalaga. And then, panalangin naman para sa iba. Number 3, element ng pag-quiet time ay ang meditation or yung pagmumuni-muni. Sabi nga sa awit 1:2, ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya siya nagbubulay-bulay araw at gabi. Bulay-bulay, meditation, quiet time. So, hindi sapat na binasa mo lamang, kailangang pag-isipan mo at isabuhay ang salita ng Diyos. Okay? So, i-meditate mo ano yung revelation, ano yung kapahayagan ng Diyos. Sabi ko nga, merong paraan ng pagbabasa ng Bible, meron yung rhema. Ang rhema ay tumatalon yung salita ng Diyos, kinakausap ka personal. Pero meron din yung logos, Word of God lang talaga siya. Binabasa mo lang siya, inaaral. Okay? As a teaching, as a tenet of faith. Pero iba yung rumerema, sabi nga nila. Kaya dapat alam nyo to. Nagrema sa akin. Ibig sabihin, nangusap ang Diyos sa iyo sa isang personal na pamamaraan. It is a personal revelation unto you. So, meron kang mga personal na tanong sa Diyos, sasagutin ka rin niya in a personal way. That is rema. Okay, number 4, elements of quiet time ay pagsunod, obedience. At the end of the day, hindi mo lang binasa, hindi ka lamang nag-pray, hindi ka lamang nag-meditate, nag-obey ka. Sinunod mo ang kapahayagan ng Diyos. Santiago 1:22, magiging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang. Be ye doers of the word and not only hearers. Okay? So, James 1:22. Okay? So, dapat po, hindi po tayo sumasalansang sa katotohanan ito.